Formal nang nagsampa ng reklamo si Batangas Congressman Leandro Leviste laban sa isang DPWH District Engineer na nagtangka umanong suhulan siya. Naniniwala ang kongresista na may malalaki pang taong nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Naniniwala rin po ako na ang taong nakakaalam tungkol sa mga mas malaking di umano'y korupsyon sa mga proyekto ng DPWH ay walang iba kundi ang ating district engineer. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness. Yan ngayon ang panawagan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kay District Engineer Abelardo Calalo at sa iba pang sangkot umano sa korupsyon ng DPWH projects. Ngayong araw, nagsampa na siya ng formal na reklamo laban kay Calalo dahil sa tangkang panunuhol umano nito. Ayon kay Leviste, dinalan siya ni Calalo ng 3.1 million pesos sa kanyang opisina bilang initial kickback. 3% umano ito mula sa mahigit 100 million pesos na halaga ng 3 infrastructure project contracts. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na mayroong offer na aabot sa 10% tongpats para kay Leviste. At mayroon umanong meetings na gustong iset si Calalo kay Leviste kasama ang mga kontraktor na willing umanong mag-remit ng pera direkta sa congressman. Sa pagharap ni Leviste sa media kaninang tanghali, kinumpirma niya ito at inilahad pa na ang balak sa kanyang ibigay na 3 million pesos may kasamang resibo at computation. Sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Ayaw munang pangalanan ni Leviste ang kontraktor na nagbigay umano ng pera. Aniya, bukod sa mga empleyado ng DPWH at mga kontratista, mayroon pa raw mas malaking tao na nag-orchestrate ng korupsyon. Napapasok daw sa standard operating procedure kung tawagin. Hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hold to account. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Nasa kustodiya ng Philippine National Police si Calalo at pansamantala munang mananatili sa Taal Municipal Police Station. Ipinag-utos na rin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang kanyang suspension. Humaharap si Calalo sa patong-patong na reklamo ng direct bribery, corruption of public officials, graft at violation ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.